Hello guys, bumiyahe pala ako ng Zamboanga last February via bus at humigit kumulang 24 hours ang binahe ko. So tara samahan niyo ako sa vlog na to. What's up everybody? So last February 19, bumiyahe pala ako from Cebu to Zamboanga para umuwi kasi aaten ako ng birthday ng lola ko. So I arrived at Oslob sa mainit port and already booked a ticket online, so I'll just have to wait there sa ilang waiting area. And check-in time daw is around 4 p.m. or 4 plus p.m. So tambay sa diri sa waiting area guys. So check-in na ta, punta sa barko, to settle down, but di siya mo until 6 p.m. Pero kaya sulat anong barko. Maganda guys, number. So it is my lunch, kaon sa tadaan before tamubalik sa barko. At eto na nga, kakain na tayo. Ang in-order ko pala dito ay isang nok at isang kanin tsaka isang 7-up. Kasi mahaba-haba pa yung biyahe at hindi na ako kakain sa barko. So ito na yung kumbaga dinner natin. Okay, I have the water and mga sa barko. So it's already 8 o'clock. Actually kanina pa nilarga. So about to sleep and see you in the Dapitan. So di masyadong marinig sa vlog pero dumating na kami ng Dapitan yan at around mga 1 AM ata. So pababa na ako nito. Habang bumabiyahe kami kaninang madaling araw, may humagis ng bato sa bus at nabiyak yung salamin ng bus sa may left side. Buti na lang hindi ako umupo doon kundi baka mapaano din ako. Ito yung itsura. Ako na siya guys, ito ang part nga nagbuak. So ganina na pa na sa amin diya pero karon kay pinagtag na. Diba? At patuloy pa rin yung biyahe natin papuntang Zamboanga. So itong part na to is sa may April na tayo. So more or less 4 hours na lang yung bebehin natin at makakarating na tayo ng Zamboanga City. So ito nga, pagod na tayo at ang haba na ng biyahe natin. So ilang oras na lang at darating na tayo sa Zamboanga. Okay, arrive in Zamboanga. Okay, so I just got home and freshen up para ready na ta sa mall ko sa venue. Currently ako sa dito sa balay. Akong dad kay napa sa iyang trabaho and mommy went to fetch my siblings silence on skulahan. So I'm just going to dress for the party and I'll see you guys there. Okay, so let's go to the party. Dad is already here. Hi guys, this is now the update of the Skyway here in Zamboanga. As you can see, last December, you cannot see the structure yet, but look at it now. Put the camera over there. Look at that structure over there. Wow.
seems like this is a two-lane skyway. This is the first in Western Mindanao actually. So it's 6:09 and the sky is still clear. Can you see it? This is now the unfinished yet, no, skyway. But pretty soon this would be useful for this area since this is a traffic hub. Every time, every what do you call that? Rush hour. Rush hour. Yes, you said it right. Ito serious lang takabalong na siya. Hi guys, look at us. We are attending a birthday party. 88th birthday of my mother, no? Inday Balapiro Quinio Pamaran. Iberic is here, no? Fresh from Cebu. About yung flight kanina 12:30. 24-hour flight. 24-hour flight. Mura on Texas, no? USA. USA. Grabe. Anyway guys, enjoy your day. Enjoy your day. So in a few minutes we'll start our program and also our salo-salo, no? So talk later on. Then we have the singing from the family. Hindi ka kasi sige, sunod habang mga himuan ka rin. Lola, thank you for taking your time. I am Tony Mercy ko. Tawag niya sa kasabalan sa Masinila. Names, mga names. Okay, so okay na ba ang Bisaya ko? Mas comfortable ko ang Bisaya. So as you all know, si Lola ang tawag sa iya is Dito sa among group chat at we are happy na nasa dito ron si Gemma sa main na daw siya. At dito nga nag-perform si CJ, ang pinakabatang apo ni Lola, at nabigay din ng mga messages ang mga anak ni Lola, including ako. So, ito pala yung mga bisita namin. Lahat yan ay mga kapitbahay at mga kaibigan ng Lola ko. At saka dito, nagbigay din ng mga konting mensahe ang mga pinsan ko at saka yung mga kapatid ko dyan. So lahat sila may mga sweet messages para sa aking lola. So meron din palang mga messages ng mga anak niya na hindi naka-attend at saka mga apo niya hindi naka-attend. At ito, nagsusumba na yan sila lahat. Tingnan mo naman, yan mga nagsasayaw, mga kapitbahay lang yan namin, mga kaedad din ni Lola. At syempre hindi rin pahuli kami ng kapatid ko. So ayan, yung tatay ko, sinasayaw niya yung nanay niya. At pagkatapos ito, at pauwi na rin kami dyan. So transition sa next day, ito bagong gising lang tayo dyan at pupunta ako ngayon ng mall, yung SM Minpro. Yo, so good morning. Right now I am here in SM Minpro. So this will be the first time that I will be visiting this establishment. Before, this was it's Minpro City Mall. Katong ang childhood. So it's been converted to SM. So this is the first SM in Zamboanga, and I'm about to see what's inside. So let's go.
So, ito na nga yung loob ng SM Minpro. So, nung unang pasok ko dyan, hindi ko lubos ma-imagine yung itsura dati ng mall namin nung hindi pa siya na-convert into SM. So, okay naman siya. Hindi naman siya ganun kalaki, pero hindi din siya ganun kaliit. Kumbaga, sakto lang siya para sa taga Zamboanga. At ito yung supermarket nila, halos wala nagkaiba. At ito, kumain ako ng McDo dito sa may cathedral. Kape ta guys, and only familiar coffee. Donut na Zamboanga. So tamad lakad lang tayo while nagkakape ng Don Macchiatos dito sa Pueblo. Halos namiss ko din yung maglakad dito sa Pueblo, no? Yan yung gawain ko dati ng college pa ako. Inikot ko yung town para makita kung ano bang mga bago. At napadaan din ako dito sa aking alma mater, STI College Zamboanga. So dito, hindi ko pa alam na wala na pala yung STI College Zamboanga. Kasi sabi ng isa sa mga classmate ko dati, nagsara na daw sila almost 3 years. So ito, pumunta na lang ako ng bahay namin sa kung saan ako lumaki. At saka doon pala yung kapatid ko. Pero bago muna yan, dumaan din ako sa aking high school alma mater, Altoret School of Zamboanga. Okay, I'm now in Zamboanga City bus terminal. About to go back to the Polog, ride the bus. Scheduled to leave at 8:20 a.m. So, see you guys again soon, Zamboanga, and to my next travel. See you guys. Thank you for watching. At ito na nga, umalis na tayo ng Zamboanga at babiyahe naman tayo papuntang Dipolog. Isang mahabang biyahe na naman at pag Dipolog, pupunta naman tayo ng Dapitan at kasi doon tayo sasakay ng barko. Pagdating ko ng Dapitan, nalaman namin na yung barko na sasakyan namin papuntang south of Cebu is na-cancel. So ang ginawa namin is nagpa-refund kami ng ticket at nag-book kami ng isang ticket na babiyahe mamaya from Dapitan going to Dumaguete. So from Dumaguete, sasakay naman kami ng barge papunta ng Sambuan. So dito nga, sumakay na ako ng barko at ito lang nga nakuha kong accommodation nila. Wala tayong choice para lang tayo makauwi. So nakakapagod din ito ng biyahe na to kasi na-reroute tayo, pero ayos lang kasi gusto ko na lang talaga umuwi. So ito na nga yung papawin ako dyan at salamat sa panonood at kita-kits sa next vlog.